ang panghuli at ganap na kapahayagan ng Diyos ay hindi lamang mga salita, kundi ang pagkakatawang tao. Ang walang hanggang may lalang ay pumasok sa kanyang sariling paglalang. Focused above. Bible truths, real answers, eyes in Jesus. Salamat po sa Panginoon. At ngayon po tayo po ay mag-uumpisa na sa pag-aaral ng salita ng ating Diyos. At ang unang paksa na atin pong tatalakayin, totoo ba na may Diyos? Alam ho ninyo, marami hong mga tanong na tahimik na dinadala ng maraming tao sa kanilang puso na natatakot ho silang itanong ng malakas. Isa ho sa pinakasensitibo at madalas pong iwasan ay ang simple ngunit napakalalim na tanong na ito. Totoo ba na may Diyos? Alam ho niyo sa maraming kultura, pamilya, mga religious environment, ang pagtatanong nito ay tila isang pagtataksil. Itinuturing po itong pagdududa, paghihimagsik o maging kalapastanganan. Madalas pong itinuturo na ang isang tunay na mananampalataya ay hindi dapat kailanman magtanong tungkol sa pag-iral ng Diyos o sa existence ng ating Panginoon. Na para po bang ang pananampalataya ay nangangahulugan ng katahimikan at dapat piping saksi ka lang, sumunod ka lamang sa halip ng pag-iisip, pagmumuni-muni at pag-unawa. Sa ganitong paraan, ang pananampalataya ay naiuugnay po sa bulag na pagsunod, pagtanggap ng sinasabi ng iba nang hindi sinusuri. Dahil ho dito, marami hong mga tao ang nabubuhay na may hindi maipahayag na pag-aalinlangan. Nagkukunwaring may kasiguruhan o may katiyakan, ngunit sa loob ay nakikipagbuno sa maraming katanungan. Kaya po bago po tayo mag-umpisa, tayo po ay umusal muna ng maiksing panalangin. Ama naming Diyos, sa araw na ito kami po ay nagpapasalamat na minsan pa niloob po ninyo na kami ay makapag-aral ng inyong salita, makilala ka po Panginoon, maipahayag po ang inyong katotohanan. Sa aming kalagitnaan, O Diyos, ay kinikilala po namin na kawalay po sa inyo ay wala po kaming magagawa. Kaya ang aming panalangin po ay inyong pagsama, ang inyong pong paglukob sa buhay ng bawat isa sa amin Panginoon. Hipuin po ninyo ang aming mga puso at mga isipan, Ama, nang sa gayon ay maging receptive po kami sa mga revelation, sa mga katotohanan na inyo pong ipapahayag ngayong gabi sa aming kalagitnaan. Salamat O Diyos at kayo po ay maluwalhati sa aming kalagitnaan at ang tanging pangalan ng Panginoong Hesus lamang ang aming maitaas sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at Amen. Ayan, praise the Lord. Sabi ko po sa inyo kanina, may mga tao po ang pananampalataya ay bulag, natatakot po silang magtanong, natatakot pong malaman or ipahayag yung kanila pong mga question o mga doubt. Alam po ba ninyo, ang pananampalatayang ayon sa Biblia ay hindi kailanman nilayon na maging bulag? Ang tunay na pananampalataya ay dapat may matibay na batayan. Hindi ito nakabase ho sa sabi-sabi, sa emosyonal na karanasan, sa cultural pressure o sa mga minanang tradisyon. Hindi ho natin ito pinaniniwalaan dahil lamang naniniwala ang ating mga magulang. Kaya ho lagi kong sinasabi, hindi porke ang mga magulang ninyo ay mananampalataya, ang mga anak ay mananampalataya na rin. Hindi ho ito yung mga bagay na itinuturo lamang ng ating simbahan o yung mga expectation o inaasahan ho ng lipunan. Alam ho ninyo, itinuturo po ng kasulatan na ang tunay na pananampalataya ay nakasalig sa ganap na katotohanan. Katotohanang nagmumula mismo sa Diyos. Ito ho ay ipinaliwanag ho ni Apostol Pablo sa Roma chapter 10 verse 17. Sabi ho niya dito, kaya nga ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ayon ho sa Biblia, ang pananampalataya ay nakaangkla sa ipinahayag na salita ng Diyos. Hindi ho sa kamangmangan, hindi ho sa takot, hindi ho sa katahimikan. Sa makatuwid, ang tanong na ito, totoo ba na may Diyos, ay hindi ho lamang makatwiran, ito po ay kinakailang sagutin at maunawaan. Ang ating sagot dito ang huhubog sa lahat ng iba pa. Tinutukoy ho nito kung paano natin titingnan ang ating sarili, kung paano natin pakikitunguhan ng iba, kung paano natin
tinutukoy ang tama at mali at kung paano nating inuunawa ang layunin, pagdurusa, ang kamatayan, maging ang buhay na walang hanggan. Kung walang Diyos, wala rin hong dahilan upang isipin ang tungkol sa buhay na walang hanggan. Ang buhay ay matatapos lamang naman pala sa libingan at ang kahulugan nito ay limitado sa kung ano ang mararanasan natin sa buhay na ito. Well, ako na ang magiging Panginoon ng sarili kong katotohanan. Maaari akong mamuhay ayon sa gusto ko. Hanapin ko po yung kaligayahan sa sarili kong paraan. Hindi ho ako kinakailangang managot sa kanino man at ako ho yung magpapasya kung ano ang mahalaga at kung ano ang hindi. Ang moralidad ho, magiging pabago-bago ang kahulugan, ito po ay magiging pansarili at ang pananagutan ay magtatapos ho sa akin. Pero, kung ang Diyos ho ay totoo, at sinasabi ko ho sa inyo, totoo po ang Diyos, magkakaroon ho ng ganap na ibang direksyon ng ating buhay. Hindi na ho tayo mga nilalang na paggala-gala sa walang kabuluhan at walang kahulugang buhay. Tayo ho ay nilikha. Tayo ho ay pinahalagahan. Tayo ho ay lubos na minamahal ng ating Panginoon. Ang ating buhay ay may purpose na higit pa ho sa pansamantalang kasiyahan. At ang ating mga pagpapasya, ito ho ay nakatuon sa buhay na walang hanggan. At malinaw ho sa salita ng Diyos kung ano ang tunay na kahulugan ng buhay na walang hanggan. Ang sabi po ng Juan chapter 17 verse 3, tandaan ho ninyo to, isa ho ito sa favorite verses ko, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong isinugo. Alam ho ninyo ang buhay na walang hanggan, hindi lamang ho ito nangangahulugan ng walang hanggang existence o pag-iral. Ito ho ay ang pagkilala sa Diyos at sa Kanyang anak na ang ating Panginoong Jesucristo. At kung totoo po ang Diyos, at sinasabi ko po sa inyo, totoo ho siya, hindi ho sapat na basta ipagpalagay lamang yung kanyang existence Dapat ho nating malaman kung paano tayo naniniwala at kung paano niya ipinahayag ang kanyang sarili. Ang pag-aaral ho na ito ay hindi upang patahimikin ang mga tanong, kundi ho upang harapin ang pinakamahalagang tanong ng may katapatan. Sapagkat ang sagot ho dito ay hindi lamang magbabago sa ating iniisip, babaguhin nito ang paraan ng ating pamumuhay, ang ating pagtingin sa walang hanggan, at kung paano ho at kung para kanino ho tayo nabubuhay. At nailatag na ho natin kung bakit ho mahalaga ang tanong na ito. Hindi lamang para sa paraan ng ating pamumuhay, kundi ho para sa ating pangunawa sa buhay na walang hanggan. Maaari na ho nating simulan ang pagsusuri sa mga pangkaraniwan at pangunahing pagtutol na inihaharap ng mga tao kapag pinag-uusapan ang pag-iral ng Diyos. Ang mga ito ho ay hindi mga hangal na tanong actually Sa katunayan, madalas ay taos-pusong pagsisikap po ang mga ito upang maunawaan ang realidad o ang katotohanan. Isa ho sa pinakaunang tanong na halos lahat ay tinatanong, sabihin man ng malakas o tahimik po na pag-iisip, ito ho yung tanong Sino ang lumikha sa Diyos? Alam ho ninyo, yung tanong ho na ito, madalas ho itong itanong ng mga bata dahil sa kanilang innocent curiosity. Napaka-inosente hong tanong, hindi ho ba? Pero ito ho yung isang tanong na nagpapahinto ho, pati sa mga magulang, doon sa mga matatanda, maging doon sa mga matagal ng mananampalataya. Kapag ka nagulpi-digulat ka ng isang bata, sino ang lumikha sa Diyos? Kung minsan ay hindi ho natin maipaliwanag ng maayos at marami hong nahihirapang magbigay ho ng malinaw na sagot patungkol ho dito, hindi ho dahil tahimik ang Biblia, kundi ho dahil ang mismong tanong ay mali. May assumptions na hindi naman ho angkop sa Diyos. Ipinalalagay ho nito ang lahat ng umiiral ay kailangang nilikha ng iba. Alam ho ninyo, ang tanong na sino ang lumikha sa Diyos ay nagpapalagay na ang Diyos ay kabilang sa parehong kategorya ng mga nilikhang bagay. Mga bagay na nagsimula at sa makatuwid, nangangailangan ho ng tinatawag nating sanhi o cause. Ngunit agad hong itinuwid ng Biblia ang ganitong pagpapalagay sa pamamagitan ho ng malinaw ng pagpapahayag na ang Diyos ay hindi nilikha.
Ang Diyos ho ay umiiral sa kanyang sarili. Ang Diyos ay walang hanggan. Ang Diyos ay hindi ho nagmula saan man. Siya ho ay hindi nagsimula, siya ho ay walang katapusan. Siya ho ay hindi umaasa sa anumang bagay sa labas ng kanyang sarili. Alam ho ninyo, nang ipahayag ho ng Panginoong Diyos ang kanyang pangalan kay Moises sa aklat po ng Exodo, ang pangalang ibinigay po niya kay Moises ay, Ako'y si ako nga. I am who is, I am that I am. Ang pangalang ito ay nagpapahayag ng kanyang sariling existence. Ang Diyos ho ay hindi tinutukoy ng pinagmulan, panahon o pagdepende sa iba. Nag-e-exist sa kanyang sarili. Patuloy na pinatutunayan po ng kasulatan ang pagiging walang hanggan ng Diyos. Ayon po sa Awit chapter 90 verse 2, bago nalabas ang mga bundok o bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan, mula sa walang hanggan, tignan ho niyo, mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan, ikaw ay Diyos. Ang parehong katangian po ng walang hanggan na ito ng Ama ay iniuugnay din po sa anak. Sabi po ng Juan chapter 1 verse 1, nang pasimula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Ang sabi po ng aklat ng pahayag, ang Panginoong Hesus ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Ibig sabihin po nun, siya po ay mula sa walang hanggan, papunta po sa walang hanggan. Alam ho ba ninyo na hindi nagsimula ang buhay ng ating Panginoong Hesus nang siya ay ipanganak? Ang tawag ho sa birth ng Panginoong Hesus ay incarnation. Siya ho ay nag-e-exist na bago pa siya ipanganak, pero nag-decide ho siya na pumasok sa kasaysayan nang siya ho ay ipanganak sa Bethlehem. Ang Panginoong Hesus ay umairal na mula pa sa walang hanggan bago pa ho likhain ang sanlibutan. At ang Espiritu Santo, ang sabi ho ng Hebreo chapter 9 verse 14, siya po yung Espiritong walang hanggan. So makikita po natin dito na ang Diyos, ang Trinidad, ay wala pong hanggan, walang simula at walang katapusan. At ito po ang inilalarawan ng Biblia. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo, ang Diyos po natin ay walang hanggan, hindi nilikha, at umiiral po sa kanyang sarili. Ito ho yung dahilan kung bakit hindi kailanman sinusubukang ipaliwanag ng kasulatan kung saan nagmula ang Diyos Wala ho kayong makikita sa Biblia na, dito nagmula ang Diyos, kung paano siya nagmula, ganito. Wala hong ganong paliwanag Ang Biblia ho, deklarasyon ang ibinibigay nito, dinedeklara na ang Diyos ay nag-e-exist sa pamamagitan ng kanyang sarili. He is from everlasting to everlasting, at siya ho ay hindi ho bahagi ng mga nilalang. Ang Diyos ang manlilikha, ang Diyos ang may lalang ng lahat ng bagay. Ang pahayag na ito po ng Biblia ang naging pundasyon ng lahat ng susunod nating tatalakayin. Ngunit maging hiwalay ho sa kasulatan, kahit isang tabi ho natin muna ang Biblia ngayon, at katwiran ho ng tao ang gamitin ho natin, tayo ho ay darating sa parehong konklusyon. At ito ho yung magdadala sa atin sa susunod po nating paksa. Ito ho yung tinatawag nating cosmological argument. Bakit ho kinakailangan ng first cause? Sabi ko nga ho sa inyo kanina, isang tabi ho muna natin ang Biblia ngayon. Suriin ho muna natin yung universe. Suriin ho muna natin yung reality, yung existence. Makikita ho natin na katotohanan ng ipinapahayag ng Biblia na ang lahat ho ay magmumula sa Diyos. Alam mo ninyo, ang lahat ng bagay na nagsimulang umiral ay meron hong sanhi or cause. Walang anumang bagay ang sanhi ng sarili nito. Ang prinsipyong ito po yung pangkalahatang tinatanggap sa pang-araw-araw na bagay o pang-araw-araw na buhay at maging ng agham. Ang universe po ay nag-exist. Ang universe po ay hindi ho galing sa everlasting. At ayon ho sa makabagong siyensya, ang universe ay may pasimula. Ang panahon ho, ang time, ang space, ang matter, ang energy, ang lahat ho ay nagkaroon ng simula. Maging gamitin man ho natin yung Big Bang Theory o iba pa pong model ng cosmology, iisa ho ang konklusyon. Ang universe ay hindi walang hanggan. Not eternal ang universe po natin.
May ilan hong nagsasabi, lalo na ang Big Bang Theory, na ang universe daw po ay nagsimula sa isang very hot and dense object na tinatawag ho nating singularity. Ngunit hindi ho nito malutas ang problema eh. Kasi ho, yung singularity, ito ho ay material object. Physical object, hindi ho ito nothing. Hindi ho nito maipapaliwanag kung bakit ito umiral at ang mga scientists ho na naniniwala sa singularity, hindi ho nila ma-explain kung saan ho nanggaling yung singularity na iyon. At malinaw hong ipinapahayag po ng third law of thermodynamics, the law of conservation of mass and energy, that energy can neither be created nor destroyed, but can be transformed from one form to another. Kaya ho yung singularity na yon, hindi ho ito nanggaling sa energy, hindi ho ito nanggaling sa kawalan. Ito ho ay may pinagmulan, may cause, na kung saan yung cause ng singularity na ito ay outside of that material thing, outside of time, outside of space. Hindi ho nito inaalis yung pangangailangan po ng cause eh. Itinutulak lamang ho nito ang tanong ng isang hakbang paatras. Nasaan at ano ang pinagmulan ng singularity? At ito ho yung tinatawag natin sa cosmological argument, the doctrine po yung teaching ng first cause, na ang lahat ng bagay ay mayroon hong pinagmulan. At kung itatanggi ho natin yung isang first cause, maiiwan ho tayo sa walang hanggang katapusang chain ng mga causes. Ano ang pinagmulan nito? Okay, ito ang pinagmulan nito. Ano naman ang pinagmulan nito? Paulit-ulit ho yan na walang katapusan. Ang walang hanggang pag-urong ng sanhi ay hindi ho magpapaliwanag ng anuman. Kailangan hong matapos tayo doon sa tinatawag nating first cause. Ang first cause na pinagsimulan ng lahat ng bagay. At ang first cause po na ito, dapat ho siya po ay eternal. Wala hong hanggan. Dapat po siya po ay uncaused. Wala ho dapat lumikha sa kanya, kasi pagka may lumikha sa kanya, hindi ho titigil yung chain ng pagbabalik natin kung sino ba talaga yung first cause. Kaya po yung first cause na to, ang tawag po natin dito ay uncaused first cause. Wala ho siyang sanhi, wala ho siyang pinagmulan. Ang first cause po na to dapat po ay outside ng time and matter. Kasi ho, kapag siya ay material being, hindi ho siya makakagawa ng material being without undergoing physics, without undergoing the basic laws of motion. Kaya po, ang first cause po na to, ang uncaused first cause na ito, ay dapat po outside of time and matter. At higit po sa lahat, ang first cause po na to ay dapat ay all-powerful, makapangyarihan sa lahat. Isipin ho ninyo, ang first cause natin, ang pinagmula ng lahat ng bagay at ang nag-produce ng material universe from nothing. Ito ho ay dahil sa kanyang kapangyarihan. At higit pa ho rito, ang universe nagsimula ho ito sa tiyak na oras. Ang katotohanan ng may simula ang universe ay nagpapahiwatig po ng isang personal at matalinong cause ng universe. Bakit ho? Kasi for all eternity, may isang uncaused first cause na nag-decide na likhain ang universe. Ibig sabihin ho, matalino. Aside from being powerful, ang uncaused first cause natin ay matalino. Kaya ho, ang logic ay umaakay ho sa atin sa parehong konklusyon na ipinapahayag ng kasulatan na dapat ho umiiral na isang walang cause at walang hanggan ang may lalang. At kapag kinilala na po natin ang isang matalinong first cause, likas na susunod ho makikita ba natin sa universe ang mga ebidensya ng mga sinadyang disenyo? Ito pong order, ito pong perfect design na ito? Ito po ba ay makikita po natin sa universe na totoong matalino ang lumikha? Kung ang universe po ay sanhi ng isang eternal, ng isang intelligent, ng isa pong uncaused first cause,
dapat makikita po natin yung purpose, makikita po natin yung order, at yung eksaktong pagkakaayos within the creation itself. Ito yung magdadala sa atin sa susunod nating paksa, yung ang tawag po natin dito, yung fine-tuning of the universe. Yung masusing pagkakatono po ng universe. Kapag ka po kinilala natin na ang universe ay may cause, at ang cause ng universe na ito ay eternal at powerful, uncaused, first cause, hindi natin maiiwasan yung susunod na tanong, anong uri ng sanhi ito? Ito ba ay force? May the force be with you. Hindi ba sa Star Wars, lagi po sinasabi, may the force be with you. Ito bang uncaused, first cause na ito ay inanimate? Ito ba ay impersonal? O kaya ang uncaused, first cause po ba na ito ay matalino at may purpose? Kapag masusi nating sinuri ang universe, lalo magiging mas malino ang sagot. Ang universe ay hindi lamang may cause. Ito ay masusing nakaayos or finely tuned. Natuklasan ng makabagong agham na ang universe ay gumagana ayon sa set of constants at mga batas na kailangan extraordinarily narrow ranges upang hindi maging posible ang buhay. Example dito yung gravitational force, electromagnetic force, ang ratio ng proton at electron, ang mabilis paglawak ng universe, yung constant yung constant velocity po ng lahat ng bagay, at marami pa iba. Kapag ang alinman sa mga constant po na ito ay bahagyang lumakas o lumiit o humina, kapag kahit sa napakaliit na bahagi, magiging hindi angkop ang universe para sa buhay. Hindi mabubuo ang mga bituin, babagsak ang mga atom. Yun yung sa gravitational force Kung ang gravitational force ay lumaki ng medyo malaki, magsishrink ang lahat ng mga bagay. Pero kapag ang gravitational force ay lumiit ng napakaliit lamang, maluluso, mawawala ang Earth sa orbit, mawawala tayo ang Sun sa orbit, ang lahat ay mababaliwala. Mawawasak ang mga bituin, hindi mabubuo. Pero makikita natin, at ito pinatunayan ng siyensya, na ang gravitational force ay constant at ito po ay balansyado. Perfectly tuned, finely tuned. Pati yung mga atom. Babagsak yung mga atom. Ang chemistry, mawawala ang chemistry. Paano mabubuo ang H2O? Paano mabubuo ang tubig sa pamamagitan ng one oxygen atom at 2 hydrogen atoms? Kapag hindi constant ang mga bagay po na ito. At yun nga po, magiging wala kaayusan ang lahat at wala ang existence kapag ang mga constants na ito ay hindi naitama. Hindi ito maliit na usapin. Inaamin mismo ng mga scientists na ang mga value na ito ay napakaselang nakabalanse. At kung magbabago nga kahit isang bahagi sa trilyon o 1 part of a trillion, isipin natin yun, 1 part of a trillion o higit pa, magiging walang buhay ang universe. Ang phenomenon po na ito po ay tinatawag na fine-tuning. At malakas po itong nagpapahiwatig na ang universo ay sinadyang idisenyo. Hindi ito aksidente. Hindi ito basta nag-pop up lang at hindi ito nag-evolve sa kanyang sarili para i-adjust ang kanyang sarili. Kundi ang sinabi ng salita ng Diyos, nang pasimula nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, ang universe, inilagay niya ang araw, inilagay niya ang buwan, nagkaroon ng araw, nagkaroon ng gabi, nagkaroon ng tide, at ang lahat na ito ay well and perfectly fine-tuned. Bakit ang buwan? Bakit ang buwan na same face lang ng buwan yung nakikita natin? Hindi ba? Ito ang mundo, ito ang buwan. Ang buwan ay perfectly same same time po yung kanyang revolution sa kanyang rotation. Kaya hindi natin nakikita yung tinatawag na dark side of the moon. At yung isang face lang ng buwan kasi kasabay ng kanyang pag-revolve,
Ganon din ho kabilis yung kanyang pag-rotate. Kaya ho, isang phase lang ho ng buwan ang nakikita ho natin. At ang lahat ho na ito ay finely tuned at mababasa ho natin iyan sa Genesis chapter 1. Ang kahulugan ho ay hindi nagbabunga ng balanse. Ang kaayusang ganito kalaki ho ay nangangailangan ho ng paliwanag. Ang parehong disenyo ho ay makikita ho natin, hindi lang ho sa kalawakan pati ho sa ating DNA, pati ho sa ating mismong buhay. Ang DNA ho ay hindi random na chemical pattern. Ito ho yung code na mayaman sa impormasyon na nag-i-store, nagtatransmit, at nagsasaayos ho sa instructions ng buhay. Alam ho ninyo, ako po isang simpleng computer programmer at ako ho yung nagde-design ng mga website. Yung isang website ho, kung paano ko ho siya gustong mangyari o kung paano ho ko siya gustong ma-present, nagagawa ko ho yun sa pamamagitan ng mga source codes. At ganoon din naman ho ang buhay natin. Tayo po ay finely tuned ng ating Panginoon. Ang DNA ho natin ay iprinogram ng isang matalinong programmer. At iyan po ang uncaused first cause na matalino. Ayan, matalino po, intelligent creator ang ating Diyos na manlikha. Ang impormasyon ho sa ating DNA ay hindi ho kailanman nalilikha ng unguided processes o ng evolution. Ito ho ay laging nagmumula sa isang isipan o sa plano. Ang katawan ho ng tao ay gumagana ho bilang isang pinagsamang sistema na may kahanga-hangang kasalimot, mapakamasalimuot ho ng creation. Isipin ho ninyo daliri ko na ito. Okay, gusto ko siya mag-bend. Paano ho nangyayari ang aking utak nagsesend ho ng electric current sa aking muscles para ho magawa nito ang gusto ko. Gusto ko naman ngayon mag-close open ang kamay ko. Hindi ho ba? Makita ho ninyo, sa kamay lang ho natin, napaka-marvelous ng pagkakalikha ng Diyos. Hindi ho ito aksidente. Ang lahat ho na ito ay sinadya. Ang lahat ho na ito ay may purpose. Ang mga ito ho ay hindi tanda ng aksidente. Ito ho ay tanda ng karunungan at ng purpose. Pinatunayan ho ng kasulatan ang ipinahayag ng paglalang. Ang sabi ho ng Aklat ng Awit, chapter 19, verse 1, ang langit ay nagsasaysay ng kaluwalhatian ng Diyos, at ang kalawakan ay nagpapahayag ng gawa ng kanyang kamay. Ang paglalang ay hindi nagpapakita ng kalituhan o walang kaayusan. Ito ho ay nagpapahayag ng disenyo. Pinalakas pa ho ito ni Apostol Pablo nang isulat ho niya sa Roma chapter 1 verse 20. Sabi ho ni Apostol Pablo, sapagkat mula pa nang likhain ang sanlibutan, ay malinaw na nakikita ang kanyang mga bagay na di nakikita sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa, maging ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos. Yung kanyang pagka-Diyos daw po na hindi nakikita ay nasaksihan ho sa pamamagitan ng mga material creation. Ang kapangyarihan at katalinuhan ng Diyos ay nahahayag sa kanyang mga nilikha. Hindi ko ho alam kung nakita ho ninyo ang Mayon Volcano, ang Chocolate Hills. Alam mo ninyo, ang Grand Canyon po dito sa Amerika, nang makita ko po ang mga ito, isa lang ho ang nang mutawi sa aking mga labi. Sabi ko, Lord, napakaganda ng pagkakalikha mo. Napakagaling ng pagkakalikha mo, Panginoon. Hindi ho aksidente ang lahat ng ito. Ipinapakita ng masusihong pagkakatono ang isang mahalagang katotohanan tungkol sa first cause. Ang cause ng universe ay hindi lamang makapangyarihan na kaya hong lumikha ng lahat ng bagay. Hindi ho ipinapakita o hindi ho isang force lamang ang first cause ng lahat ng bagay. Ngunit dapat ho na siya po ay matalino para maisaayos at ma-finely tuned ang lahat ho ng mga bagay nang may eksaktong katumpakan. Siya ho ay hindi nang huhula. Siya ho ay hindi nag-e-eksperimento. Alam ho ng manlilikhang ito ng lubos ang kanyang ginagawa. Ang universe ay sumasalamin ng karunungan sapagkat ito ay nagsimula sa isang marunong na may lalang. Amen? Ngunit ang pagkilalang ito po ay magdadala pa sa atin sa mas malalim. Kung ang unang sanhi ay matalino at may layunin, siya ay makapangyarihan, dapat ho nating itanong, siya ba ay moral din? Siya ba ay moral being din? Maaaring ipaliwanag ng katalinuhan ang kaayusan
Ngunit hindi ho nito maipapaliwanag kung bakit huli ka sa tao ang pagmamalasakit sa tama at mali. Sino ho dito nagagalit ho sa mali? At sino ho dito natutuwa sa tama? Sino ho dito yung gusto ho yung katarungan? Sino ho yung nagagalit sa injustices? Sino ho dito yung sanay magmahal? Yung may mga asawa, alam ko ho, yung may mga anak, may mga kapatid. Alam ko ho, tayo hong lahat ay sanay magmahal. Sino ho yung nagagalit sa kalupitan? Ito ho yung magdadala sa atin sa susunod na mahalagang argumento po natin, yung tinatawag po nating moral argument, na magpapakita po na yung uncaused first cause ay hindi lamang siya eternal, hindi lamang siya makapangyarihan, hindi lamang siya matalino, kundi siya ho ay isang moral din na persona. At tayo ho mismo ay moral sapagkat tayo ho ay nilikha ayon sa kanyang larawan. Gaya ho ng nakita natin kanina, yung universo ay nagturo ng isang ng isang uncaused first cause na eternal, matalino na manlilikha, intelligent creator. Ngunit may isa pang aspeto ho sa karanasan ng tao na nangangailangan ng paliwanag. Ito ho yung moralidad. Higit pa ho sa physics, sa biology, sa cosmology, meron hong isang bagay na personal at pangkalahatan. Ito ho yung ating pakiramdam sa tama at mali. Likas ho sa tao ang pagkakaalam na may mga bagay na mabuti at may mga bagay na masama. Hindi lamang natin kinamumuhian ang kawalan ng katarungan. Hinahatulan natin ito. Hindi lamang ho natin pinipili ang pag-ibig. Kinikilala natin itong moral na tama. Ito'y nagbabangon ng isang hindi maiiwasang tanong. Saan ho nagsimula yung moral awareness na mayroon ho tayo? Maging mga elepante. Alam ho ninyo, mga elepante, sanay ho sila mag-care sa kanilang mga anak. Ang octopus po, yung maternal care ng octopus ay ultimate sacrifice, hindi ho ba? Ng octopus ho, siya ho, ino-nurture ho niya yung kanyang eggs hanggang ito ho ay mapisa. Hindi ho siya kakain, hindi ho siya aalis. Yung maternal instinct niya hanggang siya ho ay mamatay, saan ho nang galing yung maternal instinct na ito? Maging sa mga hayop po na ito at higit ho sa lahat sa ating mga tao, saan ho nang galing yung ating pong moral awareness na ito? Alam ho ninyo yung mga hindi ho naniniwala sa Diyos, sila ho'y nagsasabing ang morality daw ho ay isa lamang moral construct. Ito daw ho'y resulta ng evolution o kultura o personal na kagustuhan. Ngunit alam ho ninyo, babagsak ho yung paliwanag na ito kapag sinuri ho nating mabuti. Kung ang moralidad ay opinyon lamang ng tao, kung gayon, walang anumang kilos ang tunay na mali. Kasi kung opinyon ko ang isang bagay, lahat ng gagawin ko ayon sa opinyon ko tama. Magiging mali iyon kasi unpopular lamang o ayon sa sinasabi ng mga nakararami. Magiging mali kasi unpopular yung action ko na hindi sinusuportahan ng maraming mga tao. Ang genocide, pang-aapi, pang-aabuso, ang kalupitan, ito po ay hindi maaaring maging objectively evil. Magiging magawa lamang ito na hindi sinasang-ayunan ng lipunan sa isang takdang panahon. Ito po yung kanilang argumento. Ngunit alam ho nating likas na hindi ito totoo May mga bagay na mali, anuman ang kultura, batas o pagsang-ayon na nakararami. Meron hong objective morality na naka-embed sa ating mga tao, sa ating mga puso, sa ating mga isipan. Ipinapakita po nito ang isang malalim na pagkakatugma. Marami ang nagsasabing walang Diyos, ngunit masigasig na ipinagtatagol ang karapatang pantao. Kinukondena po nila yung kawalan ng katarungan. Pinahahalagahan ho yung pagmamalasakit at tinatawag na masama ang tunay pong mga gawang masama. Ngunit kung walang Diyos, walang objective moral standard na pagbabatayan ng mga paghatol nito. Ang moral na galit ay may saysay lamang kung may batas sa moralidad. At ang moral law ay nangangailangan ng isang moral lawgiver. Malinaw po itong ipinapaliwanag ng Biblia. Ang tao ay moral na nilalang sapagkat siya ay nilikha ayon sa larawan ng isang moral na Diyos. Sinabi po ng kasulatan,
At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya ay nilalang niya siya na lalaki at babae. Ang pagiging nilikha ayon sa larawan ng Diyos, hindi ho ito nangangahulugang kahawig natin siya physically, kundi sinasalamin natin ang kanyang moral na kalikasan, ang kanyang katwiran, katarungan, pag-ibig at katotohanan. Ito ho ang dahilan kung bakit pangkalahatan ang moral awareness. Maging ang mga atheists na sila ho'y hindi makatataka sa tatak ng kanyang morality sa kanilang kalooban. Maging mga atheists, maging mga kriminal, sanay ho silang magmahal ng anak. Sanay ho silang magalit sa mga masasama. Ito ho yun at ito ho'y ipinaliwanag ho ng Apostol Pablo na yung moral law na ito ho'y isinulat po at nakasulat sa puso ng mga tao. Mababasa po natin ito sa Roma chapter 2 verse 12. Sapagkat ipinakikita nila ang gawa ng kautusan na nakasulat sa kanilang mga puso na pinatutunayan ng kanilang budhi. Yung budhi, yung konsensya. At sa kanilang mga pag-iisipan ay nangagsusumbatan o nangagdadahilan sa isa't isa. Ang budhi ho, yung konsensya ho, hindi ho yan aksidente ng evolusyon. Ito ho ay patunay ng isang tiyak na disenyo. Dinadala tayo ng moral argument sa isang makapangyarihang konklusyon. Ang uncaused first cause ay hindi lamang walang hanggan at matalino. Siya ho ay ganap na moral. Siya ang pinagmulan ng kabutihan mismo. May pakiramdam tayo ng katarungan sapagkat ang Diyos ay makatarungan. May pananabik tayo sa pag-ibig sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kinamumuhian natin ang kasamaan sapagkat ito ay paglabag sa banal na kalikasan ng ating Panginoon. At dito ho tayo dumarating sa ating turning point. Ang isang moral na Diyos ay hindi lamang umiiral bilang abstract principle. Ang isang moral na Diyos ay dapat din hong nakikipag-usap, nagpapahayag, humahatol. Ang moralidad ay nagpapahiwatig ng pananagutan. Kung meron pong moral lawgiver, hindi siya maaaring mananatiling tahimik magpakailanman. At ito ho yung magdadala ho sa atin sa susunod. Ito ho yung ating huling konsiderasyon patungkol sa Diyos. Ipinahayag ba ng Diyos na ito ang kanyang sarili? O nanatili siyang malayo at nakatago? Ang kasaysayan mismo ang magbibigay ng sagot. Ito ho yung tinatawag kong historical argument. Kung ang Diyos ay walang hanggan, uncaused, intelligent, moral, kung gayon, ang pinakamahalagang tanong ay hindi kung siya ba ay umiiral, kundi kung ipinakilala ba niya ang kanyang sarili. Ang isang moral na Diyos ay hindi maaaring manatiling matahimik magpakailanman. Ang moralidad ay nagpapahiwatig ng accountability o pananagutan. At ang pananagutan ay nangangailangan ng pagpapahayag. Ang kasaysayan mismo ang magpapatotoo na ang Diyos ay hindi nanatiling nakatago. Paulit-ulit, unti-unti, at may layunin ho niyang ipinahayag ang kanyang sarili. Hindi ho siya katulad ng mga Diyos-Diyosan sa alamat, sa mythology, sa filosofiya. Ang Diyos ng Biblia ay pumasok sa tunay na kasaysayan. Ipinahayag niya ang kanyang sarili sa mga tunay na tao, sa mga tunay na lugar, sa mahabang yugto ng panahon. Nakipag-usap po siya kay Abraham sa Mesopotamia, sa Ur, nakipag-usap po siya kay Moises sa Ehipto, nakipag-usap po siya sa mga hari, sa mga propeta ng Israel, at sa mga itinapon ho sa mga banyagang lupain. Ang mga kapahayagang ito ay hindi magkakahiwalay o magkakasalungat. Bumuo ang mga ito ng pinag-isang kwento na unti-unting nahayag sa loob ng maraming siglo. Alam ho ninyo, ito ho yung ating pag-uusapan sa susunod na linggo. Sino ba ang tunay na Diyos at paano natin malalaman na siya nga ang tunay na Diyos? Kaya kayo po ay inaanyayahan ko na po na mag-set po kayo ng panahon para po sa susunod nating Bible study. Napakahalaga po ito. Sino ba ang tunay na Diyos?
Amen? At babalik po tayo sa ating pag-aaral, ipinahayag ho ng Diyos ang kanyang pangalan, ang kanyang kautusan, ang kanyang kabanalan, ang kanyang biyaya at awa, ang kanyang mga plano ng pagtubos, ang kanyang plano ng pagtubos, ginawa niya ito sa pamamagitan ho ng mga tipan, mga prophetic promises, at mga makasaysayang gawa ho eh. Maliwanag ho itong ipinahayag ng kasulatan. Sabi po ng Hebreo chapter 1 verse 1, ang Diyos na noong unay nagsalita sa mga ama sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, ang pagpapahayag ng Diyos ay unti-unti, ngunit tuloy-tuloy. Inihahanda ang sangkatauhan para sa isang higit na dakilang kapahayagan. Alam ho ninyo kung ano yung pinakadakilang kapahayagan ng Diyos? Sabi ko sa inyo, babalikan ho natin ito sa isang linggo sapagkat napakarami ho natin pag-uusapan patungkol ho sa kasaysayan at patungkol sa ating Diyos, patungkol ho sa Biblia sa susunod na linggo. Pero sa ngayon ho, ang pinakadakilang kapahayagan patungkol sa Diyos ay dumating po hindi po sa pamamagitan ng mga propeta, kundi sa pamamagitan ng isang persona, sa pamamagitan ng kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi po ng Hebreo chapter 1 verse 2, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang panghuli at ganap na kapahayagan ng Diyos ay hindi lamang mga salita, kundi ang pagkakatawang tao. Ang walang hanggang may lalang ay pumasok sa kanyang sariling paglalang. Ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi basta lumitaw ng walang konteksto. Siya ay ipinanganak sa isang dokumentadong lahi, sa ilalim ng isang kilalang imperyo, sa panahon ho ng isang tiyak na paghahari. Si Pontius Pilate, si Tiberius Caesar, ang Roman Empire, ang kanyang buhay ay nakaugnay sa nakatalang kasaysayan. Tinupad niya ang mga sinaunang propesiya na isinulat daan-daan taon pa bago siya isilang. Nagturo ho siya ng may authority, gumawa ng maraming himala, at namuhay ng walang kasalanan at nag-angkin ng mga bagay na hindi maaaring angkinin ng karaniwang tao o guro lamang. Alam ho ba ninyo, hindi lamang ho itinuro ng Panginoong Hesukristo ang tungkol sa Diyos. Ipinahayag niya ang Diyos. Sinabi ho ng Panginoong Hesus, John chapter 14 verse 9, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Inangkin niya ang walang hanggang pag-iral. Sabi ho niya, bago pa man si Abraham, ay ako nga. Bago pa lang daw likhain si Abraham, bago pa ipanganak si Abraham, nag-e-exist na po ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi ho ito simbolikong pananalita. Naunawaan ng kanyang mga tagapakinig ang kanyang inaangkin at sila po'y tumugon ayon po dito. Ang pinakasakdulang pagpapatunay po ay dumating sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na mag-uli. Malapit na po ang Holy Week. Ang ating Panginoong Hesukristo po ay ipinako sa krus sa harap ng publiko sa ilalim po ng Roman Empire, ng kapangyarihang Romano. Ang kanyang kamatayan po ay nasaksihan, itinala at napatunayan. Ngunit hindi doon natapos ang kanyang kwento. Ipinahayag ng kasulatan, sabi ng Mateo chapter 28 verse 6, wala siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay, gaya ng kanyang sinabi. Ang pagkabuhay na mag-uli ay hindi isang pribadong pangitain, hindi ito isang alamat. Ito ho ay hayagang ipinangaral. Ipinangaral ho ito ng mga apostol even at the expense of their own lives. At sila ho'y namatay upang ipakilala sa buong mundo na saksihan namin na si Hesukristo ay nabuhay na mag-uli. Alam ho ninyo, binabago ng pagkabuhay na mag-uli ang buong talakayan ho natin. Pinatutunayan nito ng ating Panginoong Hesus na kung ano ang kanyang sinabi ay totoo sapagkat siya ay nabuhay na mag-uli. Pinagtitibay nito ang pagpapahayag ng Diyos tungkol sa kanyang sarili. Ipinakita po nito ang ang uncaused first cause ay hindi malayo o walang pakialam, kundi siya ho ay personal, nagpapakilala at tumutubos. Ang Diyos na lumikha ng kalawakan, nag-ayos ng buong kosmos ng may fine-tuning at nagsulat ng moralidad sa puso ng tao ay pumasok sa kasaysayan upang makilala.
Ipinapaliwanag ng kasulatan na ang buhay na walang hanggan ay hindi lamang walang katapusang pag-iral, kundi pakikipag-ugnayan. Sabi ho ng John 17 verse 3, uulitin ko po, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Hesukristo na iyong isinugo. Dinadala ho tayo nito sa isang hindi maiiwasang konklusyon. Ang tanong na sino ang lumikha sa Diyos ay hindi ho tama. Hindi ho ito tama ang pagkaunawa sa realidad. Mali ang katanungang ito kasi ang assumption ay ang Diyos ay isa ring creature. Hindi ho. Ang Diyos ay hindi nilikha. Siya ang walang hanggang, siya po yung eternal first cause. At ipinahayag niya ang kanyang sarili hindi upang lituhin tayo, kundi upang anyayahan tayo na makilala siya. Ang tunay na tanong ngayon ay hindi pilosopikal. Ito ay lubos na personal. Ano ang gagawin natin sa Diyos na nagpakilala ng kanyang sarili? So, magkukonclude na ho ako. Pagkatapos ho nating suriin ang kasulatan, ang katwiran, ang filosofiya, ang agham, ang moralidad, ang kasaysayan, dumating ho tayo sa isang kahangahangang katotohanan. Ang existence ng Diyos ay hindi lamang isang konklusyong philosophical, ito ay isang buhay na realidad. Kapag ang isang tao ay taimtim na naghahanap sa Diyos, buong puso mong hinahanap ang ating Panginoon, you will end up of knowing the Lord. Naalala ko po si Lee Strobel, isa ho siyang sikat na author dito sa Amerika. Siya ho yung author ng The Case for Christ. Siya ho ay nagtatanong lamang Sabi niya, ano nangyari sa asawa ko? Ano ba itong pinaniniwalaan niya to? Sino ba itong Jesus Christ na ito? Ang ginawa ho ni Lee Strobel, wholeheartedly, hinanap po niya, sinerch ho niya kung sino ba talaga ang Diyos. And he ended up becoming a believer of the Lord Jesus Christ. Kaya kapatid, hinahamon kita. Kung nais mong makilala ang ating Panginoon, hanapin mo siya ng buong puso. Sabi ng Jeremias chapter 29 verse 13, at inyong hahanapin ako at inyong masusumpungan ako pagka inyong hahanapin ako ng inyong buong puso. Ang Diyos ay hindi malayo sa sino mang tunay na naghahanap sa Kanya. Nakita ho natin na ang Diyos ay walang hanggan. Na ang Diyos po yung uncaused first cause ng lahat ng bagay. Ang Diyos po ay matalino. Siya po ay intelligent being. Na pinakita po ito ng fine-tuning of the universe. Nakita din ho natin na ang Diyos ay isang moral being. Na ang moral reality po isinulat po ng ating Panginoon sa puso ng mga tao. At nakita din ho natin na ang Diyos na ito ay nagpakilala sa kasaysayan, sa Israel, sa Biblia, at higit sa lahat sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ngunit alam ho ninyo, meron pa hong isang dimension akong nais i-share. Ito ho siguro yung pinaka-personal sa lahat at tayo ho personally matututunan ho natin. Maaaring maranasan ang Diyos. Ito ho yung maituturing nating existential na patunay sa pag-iral sa existence ng ating Panginoon. Hindi lamang ho ito argumento, higit pa ho ito sa argumento, higit pa ho ito sa logic, higit pa ho ito sa kasaysayan. Ito ho ay personal na karanasan. Ang Diyos Ama at ang Panginoong Hesukristo, sila po ay nangako. Sila po ay hindi po iniwan ang sangkatauhan. Matapos na mabuhay na mag-uli ang ating Panginoong Hesukristo at siya po ay umakyat sa langit, isinugo niya ang Espiritu Santo. Ito ho yung Espiritu Santo na naroon ho sa paglalang. Siya ho yung kumikilos sa pasimula at patuloy na gumagawa ngayon. Ang Espiritu Santo po na to, ang ikatlong persona sa Trinidad, isinugo ho ng Diyos Ama at ng ating Panginoong Hesukristo. Siya ho yung magpapaunawa sa mga hindi sumasampalataya patungkol sa kasalanan, katwiran at paghatol. Siya po yung magko-convict sa world of sin, righteousness, and judgment. At siya rin ho yung nag-indwell sa mga mananampalataya. Siya ho yung nananahan sa atin, nasa mga puso ho natin. Isipin ho ninyo, pagka ako tinanong ng bata, nasa ng Diyos? Ang Diyos ay nasa lahat ng lugar. Ang Diyos ay omnipresent, pero higit sa lahat,
Ang Diyos ay nasa ating mga puso kung tayo ay totohanang nananampalataya sa Kanya. Amen? Ang Diyos ho hindi lamang ho nagbibigay kaalaman na sa isipan. Binabago ho niya ang puso ng mga tao. At ito ho yung imbitasyon ng ating Panginoong Hesus sa aklat po ng Pahayag, chapter 3, verse 20. Narito, ako'y nakatayo sa pintuan at kumakatok. Kung ang sino man ay dumirinig sa aking tinig, kung sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pintuan, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Ang talatahong ito'y isang malinaw na larawan. Hindi pinipilit ng Panginoong Hesus ang sinuman. Siya ho ay kumakatok. Ang Panginoon ho ay nangungusap sa inyo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ang inyong konsensya, kinakausap po kayo ng Diyos. Siya ho'y kumakatok, siya ho'y tumatawag. Nag-aantay ho ang Diyos ng sagot. Nag-aantay ho siya ng tugon. Ang pintuan ho, sumasagisag ho sa ating mga puso, sa panloob na buhay ng tao. Ang pagbubukas ng pintuan ay pagtanggap sa Kanya, pagsuko sa Kanya, pag-anyaya sa Kanya na maging Panginoon. Kapag ang Panginoong Hesus po ay pumasok sa ating mga puso, sa ating mga buhay, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ito po ay magpapakita po ng pakikipag-ugnayan, pakikisama at pakikipagtipan. Tayo ho ay hindi na ho magiging mga strangers. Tayo ho ay magiging mga anak ng Diyos. Ang pagiging Kristiyano ay hindi lamang pagsang-ayon sa mga aral. Ito ho ay pagtanggap sa Diyos, pagtanggap sa isang persona, pagsusuko ng buhay sa ating Panginoong Hesukristo. Handa ho ang Diyos na ipahayag ang kanyang sarili at ipahayag pa ang kanyang sarili sa sino mang tunay na nagnanais sa kanya. Ngunit ang kapahayagan ay nangangailangan ng tugon. Kailangan mo siyang tanggapin. Kailangan mong isuko ang buhay mo sa kanya. Kailangan mong kilalanin siya hindi lamang bilang may lalang, kundi sariling Panginoon at tagapagligtas. Ito ho ang dahilan kung bakit ito sinabi ng Panginoon sa Mateo chapter 6 verse 33. Hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ang hanapin muna ay nangangahulugan hong unahin ang Diyos ng higit sa lahat ng bagay. Higit sa kaginhawahan, higit sa kayamanan, higit sa ambisyon, higit sa reputasyon, higit ho sa ating sariling kontrol. Isuko ho natin ang buhay natin sa Kanya. Kapag ka inilagak po natin sa Diyos ang ating mga buhay, matutuklasan po natin na siya lamang po ang ating kailangan at hindi lamang ho natin mauunawaan ang patungkol sa mga nilalang at hindi lamang ho natin mauunawaan na ang Diyos po ay naririyan at kasakasama po natin, kundi mauunawaan po natin ang layunin ng ating mga buhay ay maging isa tayo sa ating Panginoong Diyos. Ang pinakadakilang patunay sa pag-iral ng Diyos ay hindi lamang matatagpuan sa siyensya, sa telescope, sa laboratory, sa microscopes, sa mga philosophical argument. Ito po ay matatagpuan kapag ang isang tao ay mapagpakumbabang naghahanap sa Kanya at makakaranas ng Kanyang presensya. Ang Diyos na lumikha ng universe ay siya ring Diyos na nagnanais na manahan sa iyong puso. Ang tanong ngayon ay hindi sino ang lumikha sa Diyos. Ang tanong, bubuksan mo ba ang pintuan? Inaantay ka ng Diyos? Tinatawag ka ng Diyos? Inaantay niya ang iyong tugon? Isusuko mo ba ang buhay mo sa ating Panginoon? Ito ang oras, ito ang panahon. Totoo ang Diyos. At dahil totoo ang Diyos, kinakailangan na sundin natin ang kanyang mga utos, kinakailangan na lumakad tayo ayon sa kanyang kalooban, kinakailangan na ang mga buhay natin, isambit natin sa kanya, isuko natin sa kanya. Hinahamon kita. Kung hindi mo pa na isusuko ang buhay mo sa ating Panginoong Hesukristo, kung hindi ka pa nagbabalik loob sa Diyos, ito na ang oras at tamang panahon para gawin mo ito. Sabihin mo sa ating Panginoon, Lord, simula sa araw na ito, Panginoon, ako po ay gumagawa ng desisyon. Magbabalik loob na ako sa iyo, Panginoon. Ikaw na ang gagawin kong Diyos ng aking buhay. Hindi na yung aking sarili. Sabihin mo sa Panginoong Hesus, Panginoong Hesus, isinusuko ko na ang buhay ko po sa iyo.
Kinikilala ko pong kayo ang aking Panginoon at tagapagligtas. Marami pa ho tayong pag-uusapan patungkol sa ating Panginoong Hesukristo sa ating mga Bible study. At ang mahalaga ho sa ngayon, sa oras na ito, ikaw ay magbalik loob sa Diyos, kilalanin mo siya at isuko mo ang buhay mo sa ating Panginoong Hesukristo. Ito po yung aking hamon sa bawat isa sa inyo at ako po ay magtatapos na. Pasensya na ho kayo, medyo napahaba po ang ating discussion kasi napakahalaga po na ang ating pag-uusap po na ito ay talaga pong maunawaan ng bawat isa. Kaya tayo pong lahat ay magwakas po sa pananalangin at kung ikaw handa ka na magsuko ng buhay mo sa ating Panginoon, aanyayahan kita na sumunod sa isang guide prayer maya-maya. Guide prayer na isusuko mo yung buhay mo sa ating Panginoon. Guide prayer na magbabalik loob ka sa ating Diyos. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat Panginoon sa araw na ito na napag-usapan po namin kayo. Lord, napakalinaw ng mga ebidensya. Kayo po yung Diyos mula sa walang hanggan patungo sa walang hanggan. Na kayo po ay makapangyarihan sa lahat. Na kayo po yung uncaused first cause. Na kayo po ay matalino, Panginoon, dahil sa fine-tuning na ginawa mo sa universe. Na kayo po yung moral being na nagbigay po sa amin at nagturo po sa amin na umibig. Na kayo po, Panginoon, yung Diyos na nagpahayag sa iba't ibang mga tao, sa iba't ibang mga lahi, sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat po, Panginoon, sapagkat minahal at inibig po ninyo kami. Ngayong oras na ito, Panginoon, kinikilala po namin na kayo ang aming Diyos. Kapatid, inaanyayahan kita, kung nais mong isuko mo ang buhay mo sa ating Panginoong Hesus, sabihin mo at dasalin ang panalangin ito. Ama naming Diyos, kinikilala ko po na ako ay nagkulang sa inyo. Kinikilala at inaamin ko po na ako ay makasalanan. Patawarin po ninyo ako sa aking mga kasalanan. Sa oras na ito, ako ay nagdidesisyon na magbalik loob sa inyo, Panginoon. Tanggapin po ninyo ako sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Patawarin po ninyo ang aking mga kasalanan at bigyan po ninyo ako ng buhay na walang hanggan. Panginoong Hesus, sa mga oras na ito, kinikilala ko po na ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan at nabuhay na mag-uli sapagkat ikaw ay Diyos at ikaw ang aming tagapagligtas. Sa oras na ito, binubuksan ko po ang aking puso, inaanyayahan po kita. Tinatanggap kita, Panginoong Hesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Ikaw na ang maghari sa buhay ko, simula sa oras na ito hanggang sa wakas ng panahon. Amen. Salamat po mga kaibigan at mga kapatid sa pag-join po ninyo sa aking first podcast na ito, sa ating unang video na ito at sinagot po natin ang katanungang totoo ba na may Diyos? At sa susunod pong podcast po natin, sa susunod po nating video, ay pag-uusapan po natin ang patungkol po sa sino ba ang tunay na Diyos. Paano natin malalaman na ang Biblia, na ang Diyos ng Biblia na ating pinaniniwalaan, siya ang totoo at tunay na Diyos. Focused above. Bible truths, real answers, eyes in Jesus.